Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa Batang Maynila Toits. Ngayon po ay araw ng linggo. At medyo maambon-ambon na po dito sa aming lugar dahil nga ngayon po ata ang pagdating ng bagyo, ang landslide dito sa banda pong malapit sa Metro Manila at Calabarzon. So, ingat kayo sa ingat Kung wala naman kayong gagawin sa labas, manatili na lang kayo sa inyong tahanan. At mukhang malakas to. Mukhang malakas daw po yung ulan. Well, anyway, kung malakas ang bagyo, mas malakas ang tama nito. Mga kababayan, ito malakas ang tama nito ni Chairman Ronald Cardema, chairman po ng Duterte Youth Party List. At in-interview po siya ng SMNI. At sabi niya, ito raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi raw po ginalang dyan po sa Quadcom. Sabi niya, hindi raw ginalang at may mga sinabi siya tungkol dun sa Quadcom. Ako sa tingin ko, mga kababayan, alam niyo, sobra-sobra nga ang courtesy ng ilan sa mga mambabatas, yung mga miyembro ng Quadcom kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Congressman Abante, grabe yung kanyang paggalang sa presidente. May ibang mga kongresista talagang kitang-kita mo na sobra-sobra yung kanilang kortesiya dito sa dating Pangulo. At alam ko, ramdam ng Pangulo yan. Bagamat meron talagang mga kongresista na talagang kalaban po niya kahit noon pa. Kahit noon pa talagang mainit na yung mga ulo ng bawat isa. Actually, si De Lima, tahimik nga lang si De Lima Talagang mainit ang ulo ni Duterte kay Trillanes, kina Castro. Yan, mga kababayan. Pero yung the rest, sa tingin ko, wala naman Sobra-sobra nga ang paggalang ng Quadcom, mga kababayan. Napansin ko nga dun, parang ganun pala, kahit galit na galit ka dahil sa mga nababalita mo, pagkaharap mo na, medyo... Kasi syempre matanda na si Pangulong Duterte. Ilang taon na. So, siguro iniisip nila, halos konti na lang din, tabutin nila yung ganong klaseng mga edad. So, ganun ang mga Pilipino, alam nyo, tayo mga Pilipino, malalambo tayo pagdating na sa may mga edad Kahit minsan nagagalit tayo, pero nandun yung lumalabas yung ugali natin mga Pilipino na para bang natural sa atin yung pagiging magalang. So, hindi ako naniniwala na binastos o hindi bigyan ng galang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom. Sa totoo lang. Pero ito, pakinggan natin ito sinabi ni Cardema. Tapos, gawa natin ng maikling reaction, mga kababayan. Nanungkulan ka bilang NYC Chair sa mabang panahon sa ilalim ng Duterte administration. Nakita mo ba doon sa Quad Committee yung paggalang sa dating presidente? Considering his age, 79, inusisa ng 13 to 14 hours, nag-start na 9:30 ng umaga, nakakain yata yung dating presidente, mag-aalas 6 na ng gabi kasi nga walang gana. Kasi walang humpay yung pagtatanong, yung mga chairman ng committee palitan. Siya walang substitution sa pagtatanong. Okay. Yung with regards dun sa pagkain ni dating Pangulong Duterte, yung hindi daw siya kumain, alas 6 na kumain. Hindi naman yan. Huwag mo nasisihin ng Quadcom dyan. Kasi may pagkain sa harapan mo Pwede ka kumain kung gusto mo. Kumbaga working working lunch yan working meeting, parang working investigation. Sabihin nandiyan yung pagkain, pwede kang kumain ito naman tulogis na SMNI, parang isinisisi pa na alas 6 kumain ng dating presidente. Hindi. Pwede silang kumain doon anytime kung kailan nila gusto. Kasi ayaw lang talaga kumain ni former president. Diba? Hindi na makakain dahil palitan daw. Hindi ganun yun. Hindi siya kumain kasi ayaw pa niya. Actually, kinakailangan pa nga siya pilitin ni VP Sara Duterte at ilang mga kaalyado nila para lang kumain So, kalokohan yung sinasabi nito. Bakit pati ba naman yung pagkain sinisisi na itong SMNI?
Di ba? Ano ba doon, Chairman, yung paggalang sa dating presidente na dapat sana ay pinaparangalan dahil naitawid niya yung bansa sa isa po sa mga pinakamabigat na hamon, yung COVID-19 pandemic. Yan, tama kayo dyan. Yan ang ating ipinuput. Ito lang remind ko lang. Yung COVID-19 pandemic na yan, talagang, yun na naman tayo kumbaga nakaahon tayo dyan. Naka-survive tayo. Okay, naka-survive mga Pilipino. Pero alam nyo ba, remind ko lang sa inyo, na yung panahon na yan na COVID pandemic, yan po yung panahon na sila po ay kumita ng napakalaking pera through Parmali. Gusto ko lang sabihin sa Tolonges na-reporter na to, o anchor ng SMNI. Totoo. Siyempre, responsibilidad ng presidente na i-survive tayo sa pandemic. Na-survive. Lahat naman ng bansa nakasurvive. Alam problema, nung panahon ng pandemic, sinamantala nila yan. At yung issue ng Parmali, dun yun nung panahon ng pandemic. Kaya wag mo masyado ipagmamalaki yung accomplishment sa pandemic dahil unang-una trabaho nila, pinapasweldo natin sila para gawin nila yung trabaho nila. Problema, Tolonges ang SMNI ka. Ang problema, sinamantala at ang laki ng pinera nila dyan sa Parmali na yan. Alright? So, gusto ko lang maging maliwanag para at least alam nating lahat. Pinupunto dyan. Meron kang isang matandang Pilipino, ibinoto ng sambayan ng Pilipino para tumulong sa pagdurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista. Yun ang extra effort niya ng 6 na taon maliban sa pagpapatakbo sa gobyerno sa lahat ng departamento. So meron kang ganyang klaseng mabait na pinuno. Sa mga bago lang dumating ito nga nagsasalita ay si Chairman Ronald Cardema. Dati pa to sa panahon ni Duterte, siya po yung National Youth Commission, siya po ata ang chairman. Pero tinanggal po siya. Wala na po siya sa pwesto ngayon, tinanggal na po siya ni dating President Bongbong Marcos. Tinanggal po siya kasi ano po to, maka-Duterte talaga to, mga kababayan Magaling na pinuno. Tapos dapat, after niya maglingkod ng 6 na taon, hindi naman nagpahaba ng termino yan. Dapat pinaparangalan na lang yan ngayon, pinokomment na lang ng isang buong bansang grateful, di ba? Pinapatawag pa sa hearing na ganyan. Di ba? Tapos sasabunin ka pa ng mga makakaliwang kongresista, katulad ni Franz Castro, convicted for bringing Filipino youth to NPA areas. Nandiyan sina Arlene Brosas at sina Raul Manuel, mga makakaliwa. Babastos-bastosin lang yung dating Pangulo na naglingkod ng ayos. Si Raul Manuel magtatanong tungkol sa confidential funds. Nilalayo ko guys, hindi ko pwede ilapit kasi yung mic ko nandito. So para marinig natin. Kasi pag nilapit ko dyan, hindi niya na maririnig masyado. So dito lang. Yan. Ng presidente kung saan inilalaan. Confidential nga National security matters yon na dapat confidential, nilalaan sa AFP and PNP. Dapat talaga hindi dinidisclose yun publicly, lalo na sa mga makakaliwang kaalyado ng mga teroristang NPA. Diba? So, naawa tayo kay Pangulong Duterte na during his retirement. This is Annie. Annie loves cleaning her place. Okay, sandali lang at commercial lang sandali Tapos pakinggan nyo, mga kababayan, pakinggan nyo yung huling sasabihin niya. Ito yung matindi. There and to be grilled, di ba? Na parang akala mo may kaso. Akala mo si Franz Castro may kaso, convicted pa, di ba? Di ba dyan, talagang kaalyado ng teroristang NPA. Tapos ang ihaharap nyo, isang pangulo na naglingkod ng ayos para proteksyonan ang milyong-milyong mga Pilipino. Kaya nga po sinasabi ko dyan, kahit na ginisa si Pangulong Duterte ng 12 oras ng mga makakaliwang kongresista, ng ibang mga kongresista, kahit nagbalimbingan na lahat ng ibang mga kongresista, dati kakampi
Ngayon talagang ginigisa ang Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo sa Duterte Youth Party List, naninindigan tayo. Sabi ko nga sa post ko, baka kayo hindi kayang sumalo ng bala ng mga staff ninyo para sa inyo. Kami, sa Duterte Youth Party List, handa kaming mamatay para sa paninindigan namin kay Pangulong Rodrigo Duterte at ganyan rin ang milyong-milyong Pilipino na nagmamahal sa kanya bilang ama ng bayan, bilang aming Tatay Digong. Okay. So yun po narinig natin si Cardema. Si Cardema na miyembro ng Duterte Youth Party List. Kaya po napunta dyan sa Kongreso, pati yung isang babae, dahil po sa pangalang Duterte Youth Party List. So, ito pong mga to, pinapasweldo natin. Kongresista po yan, party list. So, pinapasweldo po ng taong bayan yan. Tingnan ninyo pinapasweldo ng taong bayan, pero yung kanilang loyalty, wala po sa taong bayan. Ang loyalty nila, nasa mga Duterte. Diba? Kaya alam nyo, yung mga party list sa totoo lang, dapat yung iba, hindi payagan Kasi, hindi na po ito nakakatulong sa sa ibig sabihin, sa napakanan ng taong bayan. Pero mo, Duterte Youth Party List. Sila ay naglilingkod lamang kay Duterte. Dapat hindi ganun. Dapat naglilingkod ka sa taong bayan. Kasi hindi naman si Duterte nagpapasweldo sa'yo. Ang nagpapasweldo sa'yo, taong bayan. Galing sa buwis ng taong bayan, yung sinasahod mo. Kaya alam mo, Cardema, yung sinasabi mo na handa ka mamatay kay Duterte, bahala ka sa buhay mo. Pero hindi yan ang hindi yan ang mandato sa'yo Hindi yan ang dapat ginagawa mo. Ang ginagawa mo dapat ay maglingkod ka doon sa mga constituents mo, doon sa doon sa mga tao na bumoto sa'yo. But parinig ko panay Duterte Papakamatay sila kay Duterte, sasalo sila ng bala para kay Duterte. Bakit? Dapat hindi. Taong bayan ang paglilingkuran ninyo. Kasi ang ang papasweldo sa inyo, ang perang tinatanggap ninyo, galing sa kaban ng bayan yan. Tapos sinasabi, inapiraw si Duterte, dapat daw itong si Duterte ay parangalan na lang. Ang problema kasi, meron may ginawa kasing may ginawa kasing dapat imbestigahan Tingnan nyo, ibang mga presidente natin, hindi naman ganyan. Na talagang pinararangalangan natin every time na matin sila ng mga events. Dapat talaga gano'n. Ang problema kasi, merong ang ginawang hindi maganda at iniimbestiga. Hindi pa naman siya as in hinahatulan Iniimbestigahan pa lang. Maganda nga ngayon binibigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag. Diba? Ipapaliwanag lang naman Ang problema kasi, katulad ni Sara Duterte, ayaw magpaliwanag. Kaya sabi tuloy ng taong bayan, guilty ka. Pero tayo magpaliwanag, ayaw ma-explain yung side mo. Tapos pag inimbestigahan kayo, magagalit kayo, ginigipit kayo. Hindi ganun. Dapat nga yan, matapos na Kasi una-una, sayang ang pondo ng taong bayan. Dapat tapusin na yan. At kung talagang may kaso, sampahan na ng kaso sa korte para matapos na. Di ba? Pero yung sinasabi ni Cardema, kalokohan yung sinasabi mo na hindi ginalang. Sobra-sobra ang kanilang paggalang. Masyadong malambot Parang nakita ko, parang lumambot ang Quadcom May mga iba lang talaga na talagang may mga questions, pero kitang-kita mo ang paggalang nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siyempre, bilang presidente at bilang tao na rin, saka matanda na rin Alam niyo ako, pinapanood ko ito, real talk lang Pinapanood ko. Kung titingnan mo si dating Pangulong Duterte, maawa ka. At nakikita ko yung si Sara Duterte, nakabantay, binabantayan yung tatay niya. Alam mo, as tao, nakaka-touch. As tao as anak at tatay. Kasi nakita mo yung suporta ni Sara Duterte doon sa tatay niya.
Pero wala tayong magagawa, mga kababayan eh. Meron kang ginawang kasalanan sa taong bayan, meron kang ginawang kasalanan meron kang mga human rights violation. So, gustuhin man natin na matapos na yan, na tumigil na, wag na lang sana imbestigahan, kaso hindi pwede. Kasi may mga biktima eh. Meron tayong mga kababayan na nabiktima. So, kalokohan yung sinasabi mo, Cardema. Na hindi ginalang. Sobra-sobrang paggalang. Sobra nga eh. Iba nga, parang nalambutan na sa Quadcom. Pero ako, naiintindihan ko yung Quadcom. Kasi matanda na rin ang dating Pangulo eh. Kaya lang, kinakailangan mo talagang managot. Kaya nga sabi ko eh, ganito, if ever man na hindi managot ang dating Pangulo dito sa lupa, justice po dito sa lupa, justice po dito sa mundo natin, sigurado, hindi siya makakaligtas sa hustisya ng Diyos. Diba? Makaligtas ka man dito. Mapagtakpan mo yung mga kasalanan mo. Sigurado, sa hustisya ng Diyos, hindi ka makakaligtas. Ayan po yun. Okay, so mga kababayan, pasensya na kayo, sinisipon pa rin ako hanggang ngayon. Pero naligo ako, kahit nisipon ako, naligo ako kasi gusto ko ma-refresh yung aking katawan. At eto, medyo umuulan na. So yun mga kababayan, kay Cardema, eto lang masasabi ko sa'yo, kung merong mang hindi gumalang dyan, kung merong mang nambastos dyan, kayo yun, mga Cardema. Kayo ang hindi nagbigay galang sa Quadcom. Ang ginawa niyo, pumunta kayo dyan para mambastos. Hindi kayo pumunta dyan para magbigay galang, hindi kayo pumunta dyan para makinig at makita ang katotohanan. Kayo ay pumunta dyan para manggulo. Manggugulo lang kayo. Kakampi kayo. Nagdala pa kayo ng mga tao, tagapalakpak. Napahiya pa tuloy kayo. Sabi ni Barbers, hindi po tayo nagpapagalingan dito, bawal po magpumalakpak dito. Kabastusan yun. Di ba? Kayo hindi marunong gumalang, Cardema. Kayo ang bastos. Kaya huwag mo sasabihin na si dating Pangulong Duterte ay hindi ginalang kasi sobra-sobrang paggalang ang natanggap niya. Ang ano lang talaga, ang bastos lang talaga kayo. Pati yung babae mong, ewan ko, asawa mo ba yun? Si Drixie, na nagsalita, paulpak naman yung sinabi, gusto niyang imbestigahan, bakit hindi ka mag-file ng resolution? Diba? Congresswoman ka eh. Karapatan ka mag-file ng resolution. Gusto mo pala imbestigahan, di mag-file ka ng resolution. O, mag-privilege speech ka. Kaso yung salita mo nga lang, habang binabasa mo, nangangatal-ngatal ka. Yung sabi, hindi ka sanay. Pupunta ka lang dyan para magpasikat sa mga Duterte para mapansin ka. Siyempre, baka naman, kapag nanalo si Sara, kung sakali lang, alam ko naman naghahanga dito mga Cardema ng posisyon sa gobyerno. Yun lang naman yun eh. Masiba ka sa posisyon sa gobyerno at sumisip-sip ka na naman para pagdating ng mangyari man na alam ko parang suntok sa buwan din na manalo si Sara Duterte bilang presidente, makapwesto ka sa gobyerno. Alam po, yun lang naman ang gusto mo eh. Mr. Cardema, di ba? Yun lang naman ang gusto mo eh. Wala na iba eh. Kaya sobrang sip-sip mo eh. Kaya kahit imbeto na yung sinasabi mo, yan, dakdak ka lang ng dakdak. So, yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.